dear beloved, Boss Mike, Cervera. Natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hilingin po sana natin sa Panginoong Diyos na sana ay makauwi na po si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Si Sara, mga kababayan, kulang na lang para maging sakristan. Pero mga kababayan, ako nagtataka ba, mga kababayan, parang tuwan-tuwa pa siya habang sinasabi niya. Pero mga kababayan, sabi nga natin, kanino ba ipapanalangin ng mga inyong mga taga-suporta? Wag na natin sabihin mga membro ng kulto nyo, no? Taga-suporta ninyo. Kanino ba mananalangin? Kay Lucifer, kanino? Kay Taning, kanino? Sige, Sara, tuloy mo nga uli. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ay, inuuto kayo. Yung mga uto-uto naman, naniniwala na makakauwi ito. Baka nakakalimutan ninyo mga kababayan. Yung mukha na yan, yung mukha na yan, mga kababayan, no? Natuwan-tuwa pa, mga kababayan, na parang natatawa pa. Sinabi niya na ng nauna na wala na ho. Wala na ang pag-asa, wala na ang pagkakataon, at wala nang mangyayari pa sa kung mag-iiyak kayong lahat, magwala kayo, mag-rally kayo, o ano pa man gawin ninyo sa buhay ninyo, mag-resign kayo sa trabaho ninyo, pumunta na lang kayo sa EDSA, at doon kayo manirahan na para kay Digong. Wala na hong silbi yun. Ay bakit kanyo, mga kababayan? Wala nang silbi. Alam niya naman na hindi na nga ito makakauwi pa. Yung ginagawa, ulitin ko lang sa mga hindi nakakaunawa na mga DDS, yung ginagawa nila, ginagamit nila si Digong para sa paparating na kampanyahan at eleksyon. Yan lang po. Kailangan nilang gamitin si Digong, gamitin yung emosyon ninyo dahil kay Digong para magalit kayo sa gobyerno para hindi nyo iboto yung mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, kapag ka nagalit kayo, ang iboboto nyo nga naman yung mga kandidato nila. Ganyan lang ho yan. Kaya patuloy nila kayong uutuin, papaasahin, at papangakuan ng kung ano-ano. Oo, kailangan nila yun eh. Gamit na gamit kayo ng mga ito. Gamit na gamit si Digong ng mga ito. Wala silang awa sa inyo at wala rin silang awa doon sa matanda. Mamamatay na lang mga kababayan, gamit na gamit pa nila. Yan po yung katotohanan. Huwag na tayong maglokohan, Sara. Basang-basa ka na. Oo, basang-basa ka na ng mamayang Pilipino na katulad ko, na malawak ang pangunawa sa mga nangyayari, sa mga kinikilos ninyo. Bistado na kayo. Tuloy. Uwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Kaya nga ang tanong kanino mananalangin si Sara? Kanino kayo mananalangin, mga DDS na mga inayupa kayo? Sino pananalanginan ninyo? Tanong ko lang. Sinong Diyos? Wala naman Diyos itong inyong poni. Sino ang Diyos nito? Kaya nga, hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Sino lang ang sumusuporta dito kay Digong? Iglesia ni Cristo? Sige nga. Iglesia ni Cristo lang. Bukod sa Iglesia ni Cristo, sige nga. Wala na. Wala na ho. Ang Katoliko, sumuporta pa dito? Hindi ho. Bakit ho kanyo, mga kababayan? Walang Diyos to eh. Paano susuportahan ng mga Katoliko at iba pang mga sekta ng relihiyon? Kung etong si Digong, hindi naniniwala sa Diyos. At hindi rin naman lahat ng membro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, gusto rin to si Digong. Hindi rin ho lahat, hindi rin ho solid, mga kababayan, Di ba ba?
Yan po katotohanan dyan. O, sige tuloy. Your God is not my God because your God is stupid. Mine has a lot of common sense. Yun naman pala eh. So, paano ito mga kababayan? Ha? Ito bang mga DDS ang kanilang Diyos ay itong nasa litrato mga kababayan? Ganito ba itsura ng Diyos nila? Hindi naman ho ganyan ang itsura ng Diyos natin mga kababayan. Maamong muka, gwapo, nakatulad namin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Diyos natin. Oo, maawain, nakatulad namin uli ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahal tayo. Mahal kayo ng Diyos natin, nakatulad namin ni Pangulong Bongbong Marcos ulit. Eto mga kababayan, mahal ba kayo niyan? O sige nga, example. Kung talagang mahal kayo, netong Diyos ni Digong, mga kababayan, bakit hinayaan yung mga kababayan nating OFW na kulong sila? Kung mahal kayo. Sige nga. Isa pa mga kababayan, kung totoong mahal kayo ng Diyos neto ni Digong at ni Kibuloy, mga kababayan, bakit nakulong yung dalawa, yung poon ninyo? Sige nga mga kababayan, pakipaliwanag nga. Di ba? Nakulong parehaso Nakulong si Kibuloy, ang Diyos niya, eto rin. Nakulong si Digong, ang Diyos niya, eto rin. Mga hindi ho naniniwala sa Diyos gusto ni Kibuloy, mga kababayan, siya pa ho yung pinakamataas ano sabi niya? Akin na ang sanlibutan. Pinamana na ng aking ama ang inyong mga kaluluwa. Walang ya. Mga kababayan, biruin ninyo ang kinina ni Kibuloy, yung kaluluwa nating lahat daw dito sa sanlibutan. Pati yung kaluluwa nila Marcoleta, malamang inaangkin na rin ni Kibuloy. Malamang si Marcoleta naniniwala rito kay Kibuloy mga kababayan. Tuloy. Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang kung ganun. Yan yung Diyos nila Digong ay ganyan hong itsura. Opo, ganyan ho ang itsura ng mga Diyos ng mga DDS. Mga kababayan, ganyan ba? Ganyan ba ang Diyos ng mga DDS? Pakisagot naman. Kita nyo mga kababayan, nagkaroon ng mga tawag dito, ng road rage. Mga kababayan sa Antipolo, biruin nyo, sinisisi pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, di ba sa May Cebu naman, sana kami ho ay nakikiramay mga kababayan sa pamilya po ng nasunugan at nadamay po yung 3 anak ng mag-asawa. Kaya nga sila mismo nasunugan na nakakaawa po mga kababayan. Kaya nga po gabayan kayo ng Panginoong Diyos. Di po ba, biruin nyo, isisisi lahat kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa sunog? Anong kinalaman doon sa mga init ng ulo ng mga nakamotorsiklo? At binugbog naman yung driver nung namaril. Ano po, mga kababayan? Di ba? Kita nyo mga kababayan ko, lahat na lang ng pwedeng ibato, lahat na lang ng pwedeng i-connecta kay Pangulong Bongbong Marcos kahit wala siyang kinalaman. Sige lang na sige itong mga demonyong DDS na to. Palibasa ang ama eto tuloy. Itong putang kung ganun. Your God is not my God because your God is stupid. Mine has a lot of common sense. Grabe, di ba mga kababayan? Yan po. Yan ho ang Diyos ng mga DDS. Na Diyos ng kanilang pinoprotektahan, pinagtatanggol at talagang ibinubuwis pa nila yung buhay nila, at pinagpapalit pa yung pamilya nila, mga kababayan, dito kay Digong. Maliwanag na po yan. Our beloved Boss Mike Cervera.